Mga kapuso, mula po dito sa main road, ang fire scene ay nasa loobang ito. Mula po rito sa bungad, humigit kumulang 4 na bahay ang layo ng bahay na nasunog. Kung inyo po makikita mula sa labasan, hindi nyo po maaninag yung mga marka ng apoy dahil yung pong mismong loob ang sinasabing nag-concentrate yung apoy. At pinahintulutan po tayo ng Manila Bureau of Fire Protection para makita ko ang mismong fire scene sa kauna-unahang pagkakataon. Saan po nakita, sir, yung mga katawan ng mga biktima? Dito sa taas, sa second floor po. Dito sa taas. Okay. Pag akyat mo ng hagdanan, nandun sa harapan yung dalawa at saka yung isa banda rito. Yung mag-ina, dun banda sa dulo na aakyat. Sinubukan nilang aakyat sana palabas na may exit papunta sa kabilang bubong. Dito naman yung isa. So yung kapal naman ng usok, sir, bakit ho sinasabi nyo napakakapal na usok at suffocation yung dahilan ng pagkamatay? Actually, sir, makikita mo naman ang situation, di ba? Makita mo ang pattern ng sunog, which is may mga demarcation line siya. So, means to say, nag-start ang sunog from here, then spread siya pataas. And then, makikita mo yung salamin, bakit siya basag. So instead of heat niya, pumutok na siya para makalabas ang usok. So, umakyat na siya sa taas. Makikita mo, sir, yung mga design ng ano. Yan. Yung tendency na talagang papakyat sa taas yung apoy. Usok. Makikita mo, may breaker din naman sila. May nag-trip. Makikita mo talaga, puro ceiling ang pinag-umpisahan. Since nasa second floor yung mga tao, doon na sila inabot. At ayon sa mga residente, mga kapuso na ating nakausap, sila na po mismo ang nagtulong-tulong para mailabas yung magkakaanak na nakulong sa bahay